Sa pangkalahatan, bakit ba either stagnant, hindi umuunlad, o bakit ba napakabagal ng pag-unlad ng kabuhayan ng ating mga mamamayan sa mga lugar na pinaghaharian ng mga dinastiya? Sir Ded, napakaganda po ng tanong nyo. Pero pwede po sir mag-plugging. Go Kasi ahead, po sir. meron po kasi kami mga bagong kalalabas po na pagsusuri rin dito po sa CPBRD at doon po tinatalakay po namin kung bakit, yun nga po, bakit hindi po, parang, yun nga po, nakita natin kahapon na napaka bumagal ng husto yung ating GDP growth rate. Mm-mm. Tapos marami po kaming pagsusuri kung bakit nga po parang, yun nga, kahit tumataas ang GDP, bakit hindi parang ramdam sa lahat ng parte ng Pilipinas. Mm. At masasabi ko po sa inyo, base nga po sa aming pagsusuri, isa sa mga dahilan doon ay yung parang ang tawag po kasi dito na saliksik namin ay yung premature deindustrialization. Ang mahirap po kasi sa atin hindi na tayo yung mga industriya natin sa manufacturing at sa iba pa na yung high value industries hindi na po kasi natuloy. Yun yung isa po sa masasabi ko po talaga na isa sa mga kasagutan doon sa tanong ninyo. Pero doon sa patukoy doon po sa political dynasties, ito po yung napag-aralan namin na ang nangyayari kasi kung lalo na kung sanga-sanga na yung mga magkakamamilya sa isang local government unit, mawawala na kasi yung checks and balances kung ano na lang proyekto ang gusto nila, kung ano na lang programa ang gusto nila, yun at yun na lang ang gagawin nila at hindi na tutok doon sa mga kailangan ng kanilang mga constituent. May mga ganun pong ehemplo. Pero gusto ko rin po naman masabi na kahit doon sa pagsusuri namin at alam ko may mga tagapakinig kayo magsasabi rin ng ganito na meron rin namang mga lugar na may dinastiya sila pero hindi ganun karami yung mga miyembro ng pamilya nila na nasa posisyon. Tapos masasabi naman ng mga nandun na maayos po yung pagpapatakbo nila. So, ito po yung gusto kong ibigay na example po yung meron po kasi sa economics na tinatawag na yung ginawa po ni Mancor Olson, ito po yung stationary bandit at saka roving bandit. Yung stationary bandit, ito yung gustong kumubra pero hindi niya uubusin yung mga resources, hindi niya uubusin, hindi niya sasairin para nandun lang siya, pwede siyang tumambay doon, hindi papangangalagaan niya yung lugar. Ikumpara ito doon sa tinatawag na roving bandit na ang gusto niya, wala siyang pakialam doon sa lugar na pamumunuan niya, magnanakaw lang siya. So meron rin pong gano'n. Ang gusto kong sabihin dito na alam natin na merong mga dinastiya na masasabi po natin kawatan pero hindi po sila ang may monopolyo sa ganyang klaseng pamumuno. Go ahead. So may mga Ah, dinastiya na kumbaga, oo, na kumbaga may mga dinastiya na mga sabihin na natin na bandit, oo, pero sila ay stationary bandit lang. Apo sir, or yun nga po yung iba, ang yung iba naman po they are concerned with their legacy. Mhm. So may pinangangalagaan silang pangalan kasi gusto nilang ipamana yung pangalan na yon para yung susunod sa kanila mas mataas yung tsansang manalo kung sila yung tumakbo. So pangangalagaan nila yung lugar nila, aalagaan nila yung kanilang mga constituents Mhm. para tuloy-tuloy po yung kanilang dinastiya. Kabaliktaran naman, hindi nga to dynasty, pero naisip niya, uy, nakapasok ako sa posisyon. Anong gagawin ko ngayon? Meron lang ako, sige, baka hindi ako makatsampa, hindi ako manalo sa re-election. O di mangungubra na ako ngayon. Pwede rin po yun. Okay. So, kung pupuntahan natin ang mga, ngayon nga gusto kong pag-usapan mga kadahilanang ito, no? Pwede bang maiklaro lang natin sa usapin ng negosyo at kaunlaran sa isang particular na lugar na pinamamayagpagan ng dinastiya. Wag na natin sabihin obis, no? Fat. Itong dinastiyang ito, mayor, yung governor ay nanay, vice governor yung anak, congressman kamag-anak, etc. etc. Kapag ganon, sa usapin ng pag-unlad ng kanilang mga negosyo doon, ano ang findings ninyo dito? Bakit hindi ganon umuunlad ang mga negosyo na nagbibigay nga sana ng trabaho at kaunlaran sa lugar? Sir, ulit po sir, bakit hindi po umuunlad yung negosyo ng Oh, mga kung dynasty? kumbaga meron kasi sa inyong study na ginawa no na pag Mm. nabasa ko rin na alam mo na yung economic development Apa. sa isang lugar
na pinamamayagpagan ng Fat Dynasty, usually wala nang gustong pumasok na gustong magnegosyo sa lugar kasi kontrolado ng dinastiya. Go ahead. Correct po, sir. So, pwede po, ito po yung mga nasaliksik namin diyan. Pwede po na yung dinastiya mismo pinipigilan niya yung makapasok. Ayaw niya yung ibang magnegosyo, lalo na kung ikaw yung namumuno sa LGU, papahirapan mo ngayon yung mga gustong pumasok na magnegosyo kasi ayaw mo ng kakompetensya. Posible na ikaw yung may gusto ng negosyo doon. Tama po, di ba? Yung iba naman po, ilalagay ko lang to para po maliwanag po sa inyo at saka sa mga tagapakinig nyo. Pwede rin po naman na yung baliktarin natin. Nagsimula sa sobrang kahirapan yung probinsya. Napakalayo niya, napakahirap puntahan. At yun nga po, dahil sa katagalan, hindi po naayos yung infrastruktura, pwedeng kasalanan ng dinastiya rin, na mahihirapan ngayon, sasabihin ng negosyante, ba't ako magne-negosyo dyan? Ano mapapala ako dyan? O di, parang may dalawa kang klase na po pwedeng isipin na dahilan kung bakit hindi umuusbong, hindi nagkakaroon ng negosyo, hindi umuunlad yung isang probinsya. Doon sa usapin ng pangangailangan para doon sa access sa lugar, yung mga kanilang mga utilities, etc. Dahil din sa either yung namamayagpag ng dinastiyang doon, sangkaterbang tamad o sangkaterbang magnanakaw sa mga proyekto. I mean, Sir, pwede nilang pigilan yung mga permit. Pwede yun. Okay. Pwede na lang. O kaya kahit hindi nila pwedeng pigilan, yung kumbaga yung hindi mo na lang ipauusad. Yung nakatenga na lang o di magre-request ng permit, magre-request ng lisensya, ay bahala ka na dyan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!